Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Dating Senador Antonio Trillanes IV nagsampa ng kasong plunder laban kina dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senador Christopher Bongo at dalawang iba pa. Pagsasampa ng kasong plunder ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinawag ni Go na diversionary tactic lamang. DPWH na wili umano sa mga flood control projects kaya napabayaan ang mga silid-aralan ayon sa DepEd. Senate President Tito Soto kinumpirmang 100% babalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Panfilo Lacson. Kaso kaugnay sa mga nawawalang sabongero submitted for resolution na ayon sa DOJ. Iisang RFID account maaari nang gamitin sa lahat ng expressways sa Luzon. Sa atin naman pong Metro News, babaeng biktima ng talon modus nasa gip ng Bureau of Immigration. Sa ating Science and Technology News, 5 kabataan na gumagamit ng teknolohiya sa pagsusulong ng positibong pagbabago sa mundo, wagi sa Young Activist Summit. Sa atin namang lifestyle news, sa selebrasyon ng Diwali o Festival of Lights sa India, dinaluhan ng milyong katao. Sa ating music trivia, ngayong petsa nag-number 1 sa US singles chart ang awitin ni Phil Collins. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balita ang kakaiba, isang jewelry store owner sa Alabama naglagay ng diamond sa kanyang mata. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nagsampa ng kasong plunder at graft sa Office of the Ombudsman si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulo Rodrigo Duterte at Senador Christopher Bongo. Kabilang din sa mga respondent sa kaso ay ang ama ni Go na si Desiderio Limgo at ang kapatid ng senador na si Alfredo Armero Go. Ayon kay Trillanes, ang ama ni Go na owner ng CLTG Builders at ang kapatid ng senador na owner naman ng Alfredo Builders ay nakapag-secure ng bilyong-bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno mula 2008 na panahon kung kailan nagsilbing mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Sinabi pa ni Trillanes na naawardan ng halos 7 billion pesos na kontrata mula sa gobyerno ang construction firms ng pamilya ni Go mula 2016 hanggang kasalukuyan, kung saan karamihan ay para sa Davao City at iba pang lugar sa Davao Region. Inihayag pa ni Trillanes na sa naturang halaga 816 billion pesos ang mula sa joint venture ng CLTG Builders at Alfredo Builders sa St. Gerard Construction na pag-aari ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Inihayag ni Trillanes na si Go ang main plunderer at ang relasyon umano ni Go sa dating Pangulo ang nagsilbing daan para maibigay sa dalawang construction firm ang proyekto. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Sino po ang main plunderer dito po sa Si Bongo.
Kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this thing to happen. Kabilang sa isinampang kaso ni Trillanes ay ang paglabag sa Plunder Law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct for Public Officials. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita, tinawag ni Senator Christopher Bongo na diversionary tactic ang paghahain ng kaso laban sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Go, malinaw na layo ng hakbang na ito ni Trillanes na malihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na issue ng flood control project scandal. Sinabi ni Go na mali ang taong inaakusahan ni Trillanes at kung talagang seryoso itong labanan ang katiwalian ay dapat na kasuhan ng dating senador ang mga totoong korap, mga contractors at financier nito na ang pondong posibleng ginagamit sa propaganda ay maaring galing pa sa mga ghost at substandard na flood control projects. Hindi na rin ikinagulat ng senador ang pagsasampa sa kanya ng kaso ni Trillanes dahil makailang ulit din siyang siniraan nito noon sa parehong issue mula 2018, 2021 at noong 2024. Sa kanina naman po, sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Sigo sa Ombudsman at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, gayon din sa DPWH na maging patas at alamin ang katotohanan hinggil sa issue sa gobyerno at sa maanumalyang flood control projects. Samantala, umano'y pagbibitiw ni Finance Secretary Ralph Recto fake news ayon sa palasyo. Narito ang report ni Chanel Salazar. Mariing itinanggi ng Malacanang ang kumakalat na balita na nagbitiw umano sa pwesto si Finance Secretary Ralph Recto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang katotohanan ang mga spekulasyong kumalas na si Recto sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinalaga si Recto bilang kalihim ng Department of Finance noong January ng nakaraang taon. Isa siya sa mga pangunahing nagtulak ng tax reform agenda at nagpatatag sa kita ng gobyerno mula sa negosyo. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang Department of Finance hinggil sa issue. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Binatikos naman ni Education Secretary Sani Angara ang dating liderato ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa bagal ng konstruksyon ng mga silid-aralan sa bansa. Ito ay matapos lumabas sa pagdinig sa Senado na 22 lamang sa 1,700 na target na paaralan ang natapos ngayong taon. Ayon kay Angara, sa halip na unahin ang mga paaralan, tila nawili umano ang ahensya sa mga proyekto sa flood control. Malaking kapabayaan niya ito lalo't umaabot pa sa 150,000 ang kakulangan ng classroom sa buong bansa. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang eh. Matamaan na kung sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan, di ba? Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment ko sila. Dahil dito, sinabi ng kalihim na panahon ng baguhin ang sistema at isama ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ito ay dahil mula noong 2018, DPWH lang ang may kapangyarihang magpatayo ng mga silid-aralan para sa DepEd. Naniniwala naman si Angara na sa ilalim ng bagong pamunuan ni DPWH Secretary Vince Dizon, bibilis na ang pagtatayo ng mga silid-aralan kasabay ng pangakong 40,000 classrooms bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako'y kumpiyansa na sa ilalim ng liderato ni Sec. Vince Dizon, bibilis naman ang, dahil in fairness to Sec. Vince, bago naman ho siya. Kaya feeling ko bibilis dahil nakita ko dito sa mga kalamidad, bumilis na rin ang reaksyon ng DPWH. Yan po ang pahayag ni Education Secretary Sani Angara.
Samantala, liderato ng Kamara hinikayat ang mga barangay sa buong bansa na bantayan ang mga proyekto ng DPWH sa kani-kanilang lugar. Grace Mariano sa detalye. Binigyang diin ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang kahalagahan ng responsibilidad at tungkulin ng mga barangay para matuldukan ang korupsyon lalo na sa mga proyektong pang-imprastruktura. Sa kanyang pagdalo sa Liga ng mga Barangay Congress sa World Trade Center sa Pasay City ay hiniling ni D sa mga opisyal ng barangay na alamin ang mga proyekto o programa ng Department of Public Works and Highways sa bawat distrito. Ayon kay D, malaki ang papel ng mga barangay para mabantayan ang implementasyon ng mga proyekto ng DPWH sa kanilang nasasakupan upang matiyak na standard ang mga ito at hindi nalulustay ang pera ng taong bayan. Paliwanag ni D, ang pagpasa sa pambansang budget ay panimulang hakbang pa lamang at kasunod nito ang mahigpit na pagbabantay sa mga proyekto ng gobyerno sa bawat komunidad na nilaanan ng pondo. Kaya napakahalaga muli ng inyo pong magiging responsibilidad at tungkulin. Hinihiling ko po sa inyo na sana alam ninyo sa bawat district, sa Department of Public Works, kung ano pong mga projects o program na darating sa inyo pong lugar, lalo-lalo na sa mga sinasakupang ninyong mga barangay. Dahil dito po, mababantayan nyo itong mga projects na to. Dahil dito po, makikita nyo kung standard ka talaga ang project na to. Yan po si House Speaker Faustino Bogie D. III. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, kinumpirma ni Senate President Tito Soto na 100% babalik si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Soto, opisyal na uupo si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Nobyembre Agis sa pagpasok ng second regular session ng 20th Congress. Sinabi ni Soto na nagkausap sila ni Lacson ukol sa posibleng pagbabalik nito sa komite dahil nararamdaman nila ang unfinished business sa mga investigasyong sinimulan noon. Inihayag pa ni Soto na nakukulangan umano si Lacson sa takbo ng investigasyon na dahilan kung bakit babalik ito bilang chairman ng komite. Nilinaw naman ni Soto na inalok din naman ang posisyon sa ibang miyembro ng mayorya. Ngunit lahat anya ay hindi buo ang loob na pamunuan ang Blue Ribbon Committee. Samantala, Blue Ribbon Committee inaasahang magkakasa ng investigasyon sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Conde Batak sa report. Inaasahang magkakasaagad ng investigasyon sa mga ghost flood control projects si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pagbabalik nito bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito'y matapos kumpirmahin ni Senate President Tito Soto III na 100% tatanggapin muli ni Lacson ang pagiging chairman ng naturang komite. Ayon kay Soto, posibleng sa ikalawang linggo ng Nobyembre itatakda ang susunod na pagdinig sa flood control project anomalies. Gayunman, posibleng mas mapaaga pa ito depende sa magiging pasya ni Lacson. Naniniwala naman si Soto na dahil sa lawak ng mga anomalya sa mga ghost projects ay hindi lamang malilimita sa flood control projects ang investigasyon. Kailangan anyang mapalawak ang pagsisiyasat ng Blue Ribbon Committee sa iba pang substandard at ghost projects ng ibang ahensya tulad sa Department of Agriculture, Department of Education, Department of Health at kahit sa PhilHealth. Conde Batak ng DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Naisumite na para sa resolusyon ng mga kasong may kinalaman sa mga nawawalang sabongero na isinampa laban sa businessman na si Charlie Atong Ang at iba pang individual. Ayon po kay Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, natapos na ang preliminary investigation sa kaso at didesisyonan na ng panel of prosecutors kung dapat bang ibasura o isampa sa korte ang mga reklamo. Hindi na rin nagsumite ng tugon ang mga complainants sa counter affidavit ng mga respondents sa huling araw ng pagdinig. Nasa 62 individual ang sinampahan ng multiple counts of murder, multiple counts of kidnapping and serious illegal detention at iba pang kaso. Gayunman, 57 lang sa mga inireklamo
ang nagsumite ng kanilang kontrasalaysay kasama na si Ang at ang aktresa si Gretchen Barreto. Samantala, kinumpirma naman ng DOJ na nasa 887 na buto ng tao ang na-recover mula sa Taal Lake sa gitna ng nagpapatuloy na paghahanap ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police sa mga nawawalang sabongero. Samantala, ASG member na aresto ng CIDG sa Basilan. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Napasakamay ng Criminal Investigation and Detection Group ay isang miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf Group. Ayon sa CIDG, katuwang nilang Armed Forces of the Philippines sa pagsasalbi ng warrant of arrest laban kay alias Atong sa Barangay Tuburan Proper, Haji Muhammad Ajul, Basilan para sa kasong murder. Batay sa record noong March 1, 2016 sa Zamboanga City, nasangkot si Atong at kasamaan sa pagpatay sa isang lalaki kung saan nagtago sa Basilan ng suspect para umiwas sa batas. Sa ikinasang operasyon, na-recover mula dito isang caliber 5.56 M16 rifle, 2 magazine, 33 bala at isang bandolier. Sinabi ng CIDG dahil sa pagkakaresto sa suspect, naihatid ng hustisya para sa biktima at kanyang pamilya at naagapan ang posibleng krimen na isasagawa nito sa Basilan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, hindi na kailangan pa ng iba't ibang RFID accounts sa bawat expressway sa Luzon. Ito ay matapos ilunsad ang One RFID All Tollways na isang sistemang magpapahintulot sa mga motorista na mamili sa auto-sweep o strip na gagamiting RFID para sa lahat ng tollways. Ibig sabihin, iisa na lang at hindi na magkakaibang RFID stickers ang gagamitin sa bawat toll operator sa NLEX, SLEX at iba pang expressways sa Luzon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ilalim ng bagong sistema, maaari nang magparehistro ang mga motorista ng kanilang kasalukuyang RFID accounts on-site o kahit online. Layon anya ng hakbang na ito na gawing mas maginhawa at mabilis ang biyahe ng mga motorista. Dagdag pa ng Pangulo, maiiwasan na rin ang kalituhan lalo na kung hindi kabisado kung anong RFID ang dapat gamitin sa iba't ibang expressways. Kung ninanais nyo ng mas simple na pinagsamang account, pwede na. Ginawa nating madali. Abot kamay, hassle-free ang buong proseso. Pwede nang magparehistro online o walk-in. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Hangad natin ang dire-diretsyong biyahe mula Hilaga hanggang Timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kampanya laban sa smuggling ng mga sasakyan, pagtutulungan ng Bureau of Customs at Land Transportation Office. Gina Mape sa report. Nagsanit pwes na ang Bureau of Customs at Land Transportation Office o LTO sa kampanya laban sa smuggling ng mga sasakyan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, magpapatupad ang 2 ahensya ng ibaing paghihigpit at pagbabantay sa pag-aangkat at pagpaparehistro ng mga sasakyang galing sa ibang bansa. Pinagtibay ang kasunduan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan kahapon bilang bahagi ng kampanya laban sa smuggling. Ang ni Commissioner Nepomuceno, layunin ng kasunduan na mapalakas ang transparency at koordinasyon sa pagpapatupad ng mga batas sa aduana. Kasama sa kasunduan ang pagpapalakas ng data sharing sa pagitan ng 2 ahensya at pagbuo ng Joint Task Force laban sa mga illegal na inangkat na sasakyan. Bilang simbolo ng kooperasyon, inilipat ng LTO sa BOC ay isang Lamborghini Urus na nasabat sa Bonifacio Global City para sa kaukulang proseso sa ilalim ng batas. Sinabi ni Commissioner Nepomuceno na ang hakbang ay pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kampanya laban sa lahat ng uri ng smuggling at tiyaking makukolekta ng maayos ang kita ng pamahalaan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:55 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta.
774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Nasagip ng Bureau of Immigration o BI ang isang babaeng biktima ng human trafficking matapos magtangkang lumabas ng bansa gamit ang pekeng travel itinerary para sa illegal na trabaho abroad. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, naharang ang 31 years old na babae noong October 15 matapos magkunwaring first-time traveler papuntang Hong Kong bilang turista. Napansin ng mga otoridad ang kaduda-duda niyang tiket kaya agad siyang isinailalim sa masusing inspeksyon. Kalaunay umamin ng babae na nirecruit siya para magtrabaho bilang customer service representative sa Thailand kapalit ng sahod na 50,000 pesos kada buwan. Hinala ni Viado posibleng dadalhin ang babae sa isang scam hub kung saan siya pagtatrabahuhin bilang catfisher. Paliwanag ni Viado, modus ito ng mga human trafficker na tinatawag na talon modus kung saan dinadala muna ang mga biktima sa mga tourist destination bago ilihis sa totoong destinasyon para makalusot sa mahigpit na pagsusuri ng immigration. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 14 centavos. Nasa 67 pesos and 70 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 97 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 50 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi October 21, 34, 29, 4, 17, 15 at 32 kung saan walang nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 31, 4, 36, 27, 2 at 39 kung saan walang maswerteng nanalo ng 190,716,186 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 15, 11, 33, 30, 7 at 21 kung saan walang nanalo ng 34,864,065 pesos and 20 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, 5 kabataan na gumagamit ng teknolohiya sa pagsusulong ng positibong pagbabago sa mundo, wagi sa Young Activist Summit. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Wagi ang isang Indian teenager na nasa likod ng mga mobile tool para ma-monitor ang kalidad ng tubig sa United Nations Back Youth Activist Prize kasamang iba pa mga kabataan na pinarangalan dahil sa paggamit ng teknolohiya upang isulong ang positibong pagbabago sa mundo. Si Dev Karan, 17 taong gulang, ay isa sa 5 nagwagi ng Annual Young Activist Summit o YAS Prize dahil sa kanyang pagtulong na maibalik ang traditional pond ng India na mga multifunctional water harvesting structure na nag-iimbak ng tubig at nakatutulong na maibsan ang pagbaha at pagguho ng lupa. Itinatag ni Karan ng Pondora, isang organisasyon na tumutulong sa mga nayon na i-monitor ang kanilang kalidad ng tubig gamit ang mga IT-based sensor at mobile tool na kanyang binuo para matrack ang contamination. Ang iba pang mga nanalo ng premyo ngayong taon na igagawad sa Geneva sa susunod na buwan ay kinabibilangan ng 20 taong gulang na si Rena Kawasaki ng Japan na sa edad na 14 ay naging co-founded ng isang grupo na nag-uugnay sa mga mag-aaral at politiko sa pamamagitan ng Zoom session upang palakasin ang pakikilahok ng kabataan sa politika. Nasa listahan din ang Brazilian activist na si Salvino Oliveira, 27 taong gulang, gayon din ang kanyang organisasyong Perifa Connection na pinapalakas ang mga boses ng favela youth at tinutulungan ang mga first generation student na ma-access ang universidad.
Ang isa pang nagwagi na 24 na taong gulang na si Marina El Kawad ng Lebanon ay nagtatag ng kanyang organisasyon na Medonations matapos ng pagsabog sa Beirut Port noong 2020 kung saan higit sa 220 katao ang nasawi. Mula sa single social media post na naturang organisasyon na tumulong sa isang nakatatandang babae na magkaroon ng access sa life-saving medicine, lumago ito at naging isang global community na kumokolekta ng mga puntos sa mahigit 65 bansa at naghahatid ng libreng gamot at konsultasyon sa mahigit 25,000 individual. Si Aminata Savane, 25 taong gulang mula sa Ivory Coast, ay bahagi rin ng Yas Prize ngayong taon para sa kanyang hakbang na gawing mas inklusibo at mas ligtas ang digital world sa mga underserved community. Nagbabahagi si Savane na nagsimulang mag-vlog noong 2020 laban sa online disinformation tungkol sa COVID-19 na mga digital skill at leadership training sa daan-daang kababaihan at kabataan sa mga vulnerable community sa pamamagitan ng kanyang organisasyon na Center Mare de Lumiere o Tide of Light Center. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagkikimoderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, selebrasyon ng Diwali Festival of Lights sa India, dinaluhan po ng milyong katao. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Nagliwanag ang mga tahanan at lansangan sa India sa pagdiriwang ng Diwali o Festival of Lights nitong Lunes na sumisimbolo sa tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman sa Hinduism. Nagmula ang Diwali sa salitang Deepavali na nangangahulugang isang hilera ng mga ilaw. Nakabatay ang petsa ng pagdiriwang nito sa Hindu lunar calendar na karaniwang tumatapat sa huling bahagi ng Oktubre o unang bahagi ng Nobyembre. Sa pagsapit ng takip silim nitong linggo, mahigit 2.6 milyong lamparang nakasindi sa pampang ng Saryu River sa Ayodhya City sa Uttar Pradesh na sentro ng pagdiriwang na nagpapanatili sa Guinness World Record na itinakda nito noong nakaraang taon. Ang banal na lungsod ay pinalamutian din ng mga fairy lights at isang laser at fireworks show ang nagpaliwanag sa mga daan nito at mga tabing ilog. Libo-libong residente rin na nagsindi ng mga lampara sa kanilang mga bahay at templo. Samantala, sinabi ng mga opisyal na higit sa 33,000 volunteers ang tumulong sa pagsindi ng mga lampara at halos 40 pamilya mula sa mga kalapit na nayon ang gumawa ng 1.6 million lanterns kung saan hindi bababa sa 73,000 liters ng langis at 5.5 million cotton wicks ang ginamit upang pailawin ang lungsod. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, October 22, taong 1988, nagsimula ang 2 linggo sa number 1 spot sa US singles chart ng awitin ni Phil Collins na pinamagatang Groovy Kind of Love. Ang natural ballad version ng awitin ang naging ika-6 na US number 1 hit ni Collins at number 1 din sa US Adult Contemporary chart. Sa kabuuan, tumagal ng 25 linggo ang Groovy Kind of Love ni Collins sa US Hot 100 chart. Nag-number 1 din ang kanta sa UK singles chart at ginawaran ng certified silver ng British phonographic industry. Ang Groovy Kind of Love ay sinulat ni Tony Wine at Carol Bayer Sager batay sa isang musika ng isang classical composer at unang inirecord ng American singing duo na Diane and Anita. Ang awitin ay naging bahagi ng soundtrack ng British romantic crime comedy drama na Buster na pinagbidahan din ni Collins. Ang Groovy Kind of Love ang nagbigay rin kay Phil Collins ng Grammy Award nomination para sa Best Pop Vocal Performance Male category noong 1989. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang jewelry store owner sa Alabama naglagay ng diamond sa kanyang mata. Detalye po ng balitang kakaiba na yan, ihahatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, mga kanyusek. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Matapos tuluyang mawalan ng paningin sa kaniyang mata, napagdesisyonan ng jewelry store owner na si Slater Jones na magpalagay ng diamond sa kanyang artificial eyes. Nagpatulong si Slater sa eye prosthetic expert na si
John Lim upang makalika ng isang artificial eye na magre-reflect sa kanyang identity bilang jewelry designer. Gusto nito, nilagyan ni Lim ng 2 karat o 2 karat diamond ang gitnang bahagi ng mata ni Slater na kumikinang habang natatamaan ng ilaw. Ayon kay John, naabot na sa 10,000 artificial eyes ang nagawa niya sa kanyang karera. Pero ang artificial eye ni Slater ang pinakamahal at pinaka-unique. Okay, so talagang ang artificial na mga tulad nito ay talaga naman na maganda. Ngunit iba pa rin talaga yung mayroon tayong mga original pa na bahagi ng ating katawan. And speaking of artificial, uso ngayon itong artificial intelligence o AI. Yan ang talagang trending ngayon. Kaya mag-iingat tayo minsan. Nakakapanlin lang itong artificial na ito. Alright? So, maging mapanuri tayo. Okay. Yan ang ating balitang kakaiba yung araw na ito. Po si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day. Ano bang ating bibigyan ng opinyon sa ating programang Opinyon Mo, Opinyon Ko? Bilib ba kayo sa mga politiko na nagsapubliko ng kanilang salin? At umaasa ba kayong maraming susunod sa kanila? Ayan po ang ating himay-himayin sa ating pagbabalik mamaya sa Opinyon Mo, Opinyon Ko. Maaari na po kayong mag-comment sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment din po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, October 22, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 64 days bago ang araw ng Pasko.